Mr. Wu maalala ang nakaraan dahil sa hindi inaasahang insidente at tagaibang mundo magsisimula ng atakihin ng planet Earth kung kaya't si Jinwoo ay kikilos para ito ay pigilan. Kaya naman wag na nating patagalin pa at simulan na ang chapter 182 up to chapter 183 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Sa isang restaurant ay tinanong ng junior ni Mr. Wu na walang tigil itong nag-iimbestiga tungkol sa mga shadow monster at sa malamang daw ay nakakita ito ng kung ano sa araw na yun, pero pilit itong tinatanggi ni Mr. Wu na siyang hindi naman mapaniwalaan ng kanyang junior. Ang tinutukoy niya raw ay noong nawala ang kriminal sa warehouse at sagot ni Mr. Wu na ang kanyang nakita ay isang langgam na halimaw. Hindi raw siya sigurado sa kanyang nakita noong mga oras na yun, pero para sa kanya ay isa itong langgam at sagot ng kanyang junior na isa daw ba itong malaking klase ng langgam, pero tugon ni Mr. Wu na isa lamang itong langgam at sumingit ang isang lalaki na ang langgam daw ba na ito ay isang langgam na may katawan ng tao. Sa oval ng school ay sinabi ng captain na kailangan nilang manalo sa nationals, pero sagot ng isa, di ba captain, ang goal lang natin ay manalo sa regional competition? Ngunit sagot muli ng captain na kailangan nilang taasan ang kanilang pangarap kung kaya't ulitin daw ang kanyang sasabihin na mananalo sila sa national competition. Hingal na hingal at tila ba hindi na kaya pang tumakbo ng kaklase ni Jinwoo at tanong nito kay Bellion na bakit daw ito sumali ng club at sagot ni Bellion na ang mga tao ay isang klase ng nilalang ng mga tanga. Kaya naman gamit ang kanyang kapangyarihan ay binigyan ni Jinwoo ito ng lakas na para bang nakainom na siya ngayon ng cobra kung kaya't bigla itong naglabas ng turbo sa bilis ng kanyang pagtakbo na siyang kinabilib ng iba at kailangan daw nilang makahabol kila Jinwoo bilang mga senior. Nakatingin sa bintana si Mr. Park at naalala ang kanyang sinabi kila Mr. Wu tungkol sa langgam na mukhang tao at mukha raw masyado na siyang lasing dahil kung ano-ano ang kanyang sinasabi, pero pinigilan siya ni Mr. Wu dahil maaari daw ba itong magkwento. Sa isip ni Jinwoo na madalas na siyang pinagmamasdan ni Mr. Park at mungkahi ni Bellion na mas mainam daw siguro kung buburahin nila ang memorya nito pati na din ang kanyang kakayahan, ngunit sagot ni Jinwoo na wag na dahil oobserbahan muna nila ito ng mas matagal. Ngayon ay nasa labas ng school si Mr. Wu at iniisip na maaaring may koneksyon ng halimaw na nakita ng kriminal, ganun din ang nakita ni Mr. Park, ngunit ang kanyang problema ay paano niya tatanungin si Jinwoo tungkol sa mga halimaw dahil maaaring pagkamalan siya na wala sa tamang katinuan. Biglang may dumaan na shadow sa kanyang paanan at nasabing tiyak na may kakaibang nilalang ang narito ngayon, habang natanong ni Jinwoo kung nakita raw kaya ni Mr. Wu ang kanyang gwardiya. Gaya daw ng inaasahan niya kay Mr. Wu ay matalas ang instinct nito kahit wala siyang memories sa nakaraan at sinabi nito na meron lamang siyang ilang katanungan kay Jinwoo. Pinagchichismisan si Jinwoo ng kanyang mga kaklase dahil sa paghahanap sa kanya ng pulis at humingi ng tawad si Mr. Wu dahil sa pang-istorbo niya kay Jinwoo, habang sa isip ng bida na ilang taon niya nang hindi nakita si Mr. Wu at kahit siya ay masaya ay hindi siya pwedeng magpahalata dito. Sa isip ni Mr. Wu na naiiba si Jinwoo sa ibang student dahil paano daw nagkaroon ng ganitong klaseng mata ang isang estudyante. Tanong nito kung may idea daw ba si Jinwoo sa mga langgam na shadow at may naaalala daw ba ito sa pinakitang larawan sa kanya, habang sa isip ni Jinwoo na magaling palang mag-drawing si Mr. Wu at kanyang sagot na may alam siya tungkol dito. Nagulat si Mr. Wu dahil nabumukhaan ito ni Jinwoo at pagtatanong kung anong klaseng halimaw ito at pasensya na raw dahil medyo excited siya dahil matagal na raw niya itong iniimbestigahan. Sagot ni Jinwoo na hindi raw ba ito ang mga halimaw na makikita sa mga TV na may special effect na gustong gusto ng mga bata, at dito ay nagmukhang tanga si Mr. Wu sa pag-aasang matinong sagot ang kanyang makukuha at nagpasalamat na lamang ito kay Jinwoo sa oras na binigay sa kanya. Kung mamarapatin daw ni Mr. Wu ay maaari ba niyang kuhanin ang drawing nito, habang sinabi ni Beru na wag daw busugin ng bida ang kanyang mata sa walang kwentang drawing ay hinihingi nito. Kaya naman dito ay binigay na ni Mr. Wu ang drawing at umalis na din agad, at tanong ni Igris kung bakit hindi nito sinabi ang katotohanan, at sagot ni Jinwoo na sabi ng iba na ang pagkalimot ay isang biyaya ng Panginoon sa mga tao na kahit isa itong kagagawan ng kagamitan ng Panginoon. Sa pagbalik ni Jinwoo ay pinuputakti siya ng mga babae at nakikimarites, pero sagot ni Jinwoo na kilala niya si Mr. Wu at may tinanong lamang ito sa kanya. Ayon daw sa kanilang narinig ay maganda ang pangangatawan ng bida dahil nakita ng isang babae na tumatakbo ito sa oval at kinilid sila sa lapad ng balikat ni Jinwoo. Biglang dumating ang mga kulugo upang bulihin muli si Jinwoo at magsusumbong daw ba ito kay Mr. Wu sa kanilang ginagawa ngayon at kung nais daw ni Jinwoo ay magbugbugan sila sa labas. Subalit may biglang sumakala sa lalaki at ito ang club captain
captain ng track and field dahil ano raw ang pakay ng mga ito sa kanilang pambato at tanong ni Jinwoo kung ano raw ba ang ginagawa ng kanyang captain sa kanyang room at sagot ng captain na narito daw sila ngayon upang pigilang bubugin ni Jinwoo ang mga kulugo. Tumawa ang captain dahil nakalimutan niya raw sabihin na magkakaroon sila ng welcoming party para kila Jinwoo at gaganapin ito mamayang uwian at tanong muli ni Jinwoo na saan daw nila dadali ng mga kulugo at sagot nila na tatakbo lamang sila kasama ang mga bullying ito. Sa pagsapit ng hapon ay pupunta na sila Jinwoo para mag-celebrate at sisiguraduhin daw niyang hindi maapektuhan ang kanilang competition dahil sa mga kulugo kanina at biglang nagpakita si Mr. Woo dahil maaari daw ba nilang ipagpatuloy ang pag-uusap nila kanina. Nagpaiwan si Jinwoo at sinabi ng captain na wag itong magtatagal at sinabi ng bida kay Mr. Woo na hindi siya maaaring magtagal sa kanilang pag-uusapan at ano raw ang gusto nitong sabihin at tinawag ni Mr. Woo si Jinwoo bilang Hunter Song Jinwoo at gaya daw ng kanyang hinala ay si Jinwoo ang kanyang naaalala. Pinakita ang nakaraan kung saan una silang nag-usap at nang inabot niya ang kanyang drawing kay Jinwoo ay nagkadikit ang kanilang mga puso. Ay, daliri di. Aksidente lamang ang nangyaring ito ngunit ito ang naging way para bumalik ang isang alaala at sa isip ni Mr. Woo na isang kahangalan daw ang pagpunta niya sa paaralan. Subalit biglang pumasok sa kanyang isip ang sinabi dati ni Jinwoo kung nagtitiwala ba siya dito at akala niya ay may nagsalita sa kanyang likuran pero dito ay sunod-sunod nang bumabalik ang lahat ng kanyang alaala mula sa pagbibigay ni Jinwoo ng impormasyon hanggang sa huli nilang pag-uusap. Napalood si Mr. Woo dahil sa dami ng impormasyon at nakita niya ang nakaraan na kanyang nakalimutan sa pamamagitan ng memorya sa mata ni Jinwoo at naalala niya na ang tungkol sa mga gates, magic piece, hunters, rulers at monarch. Hindi makapaniwala si Mr. Woo sa mga nangyayari at pinakita ang huli nilang pag-uusap kung saan sinabi ni Jinwoo na hindi maapektuhan ng memorya ng mga higher beings sa daloy ng oras. Sa kasalukuyan ay naglalakad ang dalawa at tanong ni Mr. Woo kung gaano katagal nilabanan ni Jinwoo ang mga monarch sa Dimensional Rift habang sa kanyang isip na ayon sa record ay 2 taon na nawala ang bida pero imposible daw na matalo nitong mga monarchs sa ganung kaikling panahon. Sagot ni Jinwoo na 27 years siyang lumalaban sa Dimensional Rift na kinabigla talaga ni Mr. Woo at tanong nito kung nagsisisi daw ba ang bida pero sagot ni Jinwoo na kahit ilang beses siyang mapunta sa ganung sitwasyon ay hindi magbabago ang kanyang naging pasya. Mukha naman daw nag-e-enjoy si Jinwoo sa kanyang buhay ngayon, wika ni Mr. Woo at sagot naman nito na oo maliban lamang sa katotohanan na kailangan niyang baguhin ng kanyang itsura dahil sa hindi na siya tumatanda. Ang pagiging immortal at hindi pagtanda ay kapangyarihan ng isang Panginoon pero sa kabila nun ay pinili pa rin daw mamuhay ni Jinwoo bilang normal na tao. Ano na raw ang gagawin ngayon ni Jinwoo at sagot naman nito na wala pa siyang plano sa ngayon at kung ganun daw pala ay bakit daw hindi maging pulis ang ating bida. Sinasabi daw kasi ng mga kriminal na gusto na lamang nilang mamatay dahil hindi na sila makakapamuhay ng normal dahil sa mga shadow monster at sagot ni Jinwoo na kung magiging isa siyang pulis ay wala nang matitirang trabaho para sa ibang pulis. Tugon ni Mr. Woo na yun daw ang klase ng mundo na kanyang ginagalawan ngayon at dahilan kung bakit siya busy at sagot ni Jinwoo na pag-iisipan niya raw ang bagay na yun at sagot naman ni Mr. Woo na maghihintay siya sa ating bida pero tugon muli ni Jinwoo na wag raw siyang hintayin dahil alam niyang matrabaho ang pagiging pulis ngunit maliit naman ang sahod. Lumipas ang panahon at sa araw ng Abril ay isang traveler ang may nakitang kakaibang pangyayari at tanong ng babae na naaksidente raw ba ang lalaki pero sagot ng traveler na tumawag siya upang ipaalam na marami siyang nakikitang bitak. Saan daw ba nakikita ng lalaki ang bitak? Tanong ng babae at sagot ng lalaki na nakikita niya ito sa kalangitan na parang nababasag na bagay. Sumunod ay pinakita si Igris kung saan tinuturuan nito si Jinwoo sa kanyang assignment at tila ba may kung anong nararamdaman ng ating bida. Sa isang cafe ay muling pinakita ang lalaki na vessel ng rulers at tanong ni Jinwoo kung ang may gawa daw ba nito ang mga rulers pero sagot ng lalaki na wala silang kinalaman sa nangyayari. Tanong muli ni Jinwoo na kung sino daw ba ang mga nilalang na papalapit sa kanila at sagot ng lalaki na may taga-ibang planeta ang tumapak sa kanilang mundo at mukhang nagiba ito ng direction pagkatapos habulin ng mga sundalo ng rulers. Bakit daw papunta ang mga nilalang na ito ngayon sa Earth? Tanong ng bida at sagot ng lalaki na galing ang mga ito sa giant race na kumakain ng mga bato at sa kanilang mundo ay kilala sila bilang masasamang nilalang na tinatawag na Titans. Kung ganun daw pala ay hindi ito mga kaibigan at hindi raw ito ng
nangyari nung ginamit dati ang Cup of Reincarnation dahil ang dapat na kalaban na tinatarget ang mundo ng mga rulers ay kinatarget ngayon ang mundo ng mga tao. Si Jinwoo daw ang dahilan ng pangyayaring ito at iniisip daw ng mga rulers na hinahanap daw ng mga titans ang pinagmumulan ng malakas na kapangyarihan na si Jinwoo ang may hawak. Kasalukuyan daw kumikilos ang mga sundalo ng rulers pero sagot ni Jinwoo na mauhuli ang mga ito dahil kung dadaan sila sa gate na nakakonekta sa Earth ay aabutin sila ng taon at tiyak na katapusan na ng lahat. Kaya naman sinabi ni Jinwoo na siya na ang kikilos upang pigilan ng mga ito at sa desierto ng West America ay inarangan nila ang buong paligid kung saan nagpakita ang bitak sa langit. Hindi raw sigurado ang mga experts sa nangyayari dahil kahit 30 years na nilang pinag-aaralan ng klima ay ngayon pa lamang nila ito nakita. Huwag daw silang mag-alala dahil kung sakaling may lumabas daw sa bitak ay sila ang bahalang magligpit dito pero biglang nagsiliparan ng mga tangke pati na din ng mga sundalo dahil wala raw silbi ang mga ito laban sa kalaban. Ngayon ay handa na ang entablado ay nararamdaman na ni Jinwoo ang kagustuhan ng mga kalaban na masakop ang kanilang mundo kung kaya't pinalabas niya ang kanyang mga dagger dahil simula daw ngayon ang kakalabanin ng mga kalaban ay isang monarch na isa ding hunter x hunter.